sa gitna ng ingay ng kalsada, sa ilalim ng isang overpass, isang simpleng tindahan ng pares ang naging simbolo ng pag-asa para sa maraming Pilipino. Siya si Deo Jarito Balbuena, mas kilala bilang Diwata, ang viral na pares overload vendor na minahal ng masa dahil sa kanyang kakaibang personalidad, tapang at malasakit sa mga customer. Pero sa likod ng kasikatan, may isang kwento ng panlilinlang na hindi alam ng marami. Ito ang kwento ng panloloko kay Diwata. Kilalanin natin si Deo, ipinanganak noong Agosto 31, 1982 sa Northern Samar. Isang simpleng probinsyano na nagtapos ng sekundarya sa Don Juan F. Avalon National High School sa San Roque, Northern Samar. Sa edad na 17, naglakas loob siyang lumuwas ng Maynila, dala ang pangarap na makapagtagumpay sa buhay. Sa Maynila, nagsimula siya bilang beautician, nag-aayos ng buhok at nagpapaganda ng mga tao. Pero hindi doon natapos ang kanyang pagsusumikap. Pinasok din niya ang pagtitinda, nagbebenta ng kape, sigarilyo, candy, at kung minsan ay nagtatrabaho sa konstruksyon para madagdagan ang kita. Noong 2023 hanggang 2024, biglang sumikat si Diwata sa social media. Dumagsa ang mga vloggers, influencers at ordinaryong tao para matikman ang kanyang murang pero overloaded na pares. Mula sa simpleng pagtitinda sa kalsada, naging sentro siya ng atensyon. Pinipilahan, pinag-uusapan, pinagkakaguluhan. Ngunit habang dumarami ang biyaya, dumarami rin ang gustong makisakay. Bago pa man siya sumikat bilang food vendor, naging kalahok muna siya sa Miss Q&A ng It's Showtime noong 2019, kung saan ipinakita niya ang kanyang galing at karisma sa entablado. Noong Abril 2024, naging bahagi rin siya ng cast ng Batang Quiapo at lalo pang lumawak ang kanyang pangalan sa mundo ng showbiz at social media. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang laban. Tumakbo rin siya bilang ika-4 na nominado ng Vendors Party List para sa 2025 Philippine House of Representatives elections. Bagamat hindi pinalad ang party list na makakuha ng puwesto, naging inspirasyon pa rin si Diwata sa maraming Pilipino. Ang kwento ni Diwata ay patunay na kahit saan ka man magsimula, basta't may tiyaga at tapang, posible ang pag-angat. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay, may mga pagsubok at sakripisyo ring kailangang lampasan. Sa bawat viral video at trending post, huwag nating kalimutan ang tunay na tao sa likod ng kwento, si Diwata, ang inspirasyon ng masa. Bago pa man siya makilala ng marami, si Deo Balbuena ay isang ordinaryong mamamayan na nagsusumikap sa araw-araw. Sa gitna ng mainit at maingay na kalsada ng Maynila, matiyaga siyang nagtitinda ng pagkain sa gilid ng daan, bit-bit ang pangarap na mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Sa kanyang maliit na pares stall, siya mismo ang nagluto at naghahain ng pagkain, mula sa pagputol ng karne hanggang sa pagtimpla ng sabaw. Lahat ay ginagawa niya ng may pagmamahal at dedikasyon. Hindi marangya ang kanyang pwesto, ngunit dito niya nakuha ang tiwala ng mga tao dahil sa kanyang kabaitan, pagiging totoo at malasakit sa bawat customer. Hindi lang pagkain ang hatid niya, kundi kwento, tawa at malasakit. Dumarating ang mga customer para sa masarap na pares, pero nananatili sila dahil sa kanyang nakakahawang ngiti at kwelang personalidad. Unti-unting naging tambayan ang kanyang stall, isang lugar kung saan nagkakakilala ang mga tao, nagbabahaginan ng kwento, at nagkakaroon ng bagong pag-asa habang kumakain ng mainit na beef stew. Isang araw, may kumuha ng video ng kanyang masiglang serbisyo at kwelang pakikitungo sa mga customer. Hindi niya inasahan na ang simpleng sandaling iyon ay magpapabago ng takbo ng kanyang buhay. Kumalat ang mga video online, walang script, walang plano, puro totoong saya at kwento ng mga nasisiyahang customer. Mabilis na napansin ng netizens ang kanyang kakaibang charm at dedikasyon. Sa tulong ng social media, naging viral ang kanyang kwento. Ang dating simpleng tindero, ngayon ay kilala na bilang Diwata, isang pangalan na sumisimbolo sa inspirasyon at tagumpay ng bawat Pilipinong nangangarap. Sa bawat mangkok ng pares na kanyang inihahain, dala niya ang pag-asa at pangarap ng marami. At dito nagsimula ang kwento ng isang ordinaryong tao na naging pambansang inspirasyon. Bawat viral star ay may tatak, at para kay Diwata, ito ay ang kanyang catchphrase, sarap, di ba?
Sa bawat mangkok, sinasabi niya ang linya ng nakangiti, ginagawang isang di malilimutang kaganapan ng pagkain. Kumalat ang parirala na parang apoy, naging bahagi ng pang-araw-araw na usapan at kultura ng internet. Ang pagiging totoo at saya ni Diwata ang nagpagana sa catchphrase na lumampas pa sa kanyang stall. Pumipila ang mga customer hindi lang para sa pagkain, kundi para sa karanasan. Ang serbisyo niya ay purong street theater. Ang sarap, di ba, ay naging higit pa sa isang slogan. Ito ang diwa ng kanyang brand. Minsan, ang pinakamaliit, pinakatotoong kilos ang lumilikha ng pinakamalaking epekto. Sumabog ang viral fame ni Diwata na umakit ng maraming tao at atensyon ng media mula sa buong bansa. Itinampok ng mga balita ang kanyang kwento na nagpabago sa kanya mula sa isang lokal na paborito tungo sa isang pambansang icon. Kasama ng kasikatan ang pagkakataon, pinalawak niya ang kanyang negosyo, nangangarap ng isang empire. Ang original na stall ay in-upgrade at nabuo ang mga plano para sa mga bagong sangay. Ang pagbubukas ng isang outlet sa Quezon City ang nagmarka ng rurok ng kanyang tagumpay. Hindi na lang basta tindero si Diwata, siya ay isang negosyante na may brand. Ngunit ang mabilis na paglago ay nagdala ng bagong pressure at panganib. Ang pundasyon ng imperyo ay malapit ng masubok. Bago pa man sumikat si Balbuena bilang Diwata, isang kakaibang eksena ang nagpa-viral sa kanya noong 2016. Sa ilalim ng JW Diokno Bridge sa Pasay, naglakas loob siyang i-report sa pulisya ang dalawang kakilala na gumagamit ng illegal na gamot. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Nagkaroon ng pisikal na alitan. Sa gitna ng tensyon, nasugatan si Balbuena sa noo at braso gamit ang isang cutter. Sa kabila ng sugat at takot, malarampang naglakad si Balbuena papasok ng police station. Matapang, matikas, at puno ng drama. Agad na kumalat ang video ng kanyang pagdating, parang eksena sa pelikula, at dito nagsimula ang alamat ni Balbuena sa mundo ng social media. Isang ordinaryong gabi ang naging simula ng isang makulay at kapanapanabik na kwento, ang kwento ng isang Diwata na hindi natakot tumindig para sa tama. Isang nakakagulat na balita ang yumanig sa lahat noong Abril 6, 2024. Naaresto si Balbuena, nakilala bilang Diwata, dahil sa kasong slight physical injury na isinampa pa laban sa kanya noong 2018. Agad na nag-umpisa ang mga bulong-bulungan. May mga nagsasabing ang kanyang tagumpay ang naging dahilan kaya siya pinuntirya ng mga kalaban at autoridad. May iba namang naniniwala na dahil sa kanyang kasikatan, naging madali para sa hustisya na matunton siya at ipatupad ang warrant. Kumalat ang samut-saring teorya online. May mga nagsasabing may malalim na dahilan sa likod ng aresto, ngunit malinaw ang katotohanan. Totoo ang warrant at hindi siya pinaboran ng kanyang kasikatan. Sa kabila ng lahat, pinalaya rin si Balbuena sa parehong araw matapos magpiyansa ng 3,000 piso, isang mabilis ngunit makulay na pag-ikot ng kapalaran. Ang kwento ni Diwata ay hindi na lang tungkol sa pagkain at saya. Ngayon, ito ay kwento ng pagsubok, tapang at paghahanap buhay sa ilalim ng matinding pansin. Nagbago ang kwento at gayon din ang mga pusta, mas makulay, mas kapanapanabik at mas mahirap hulaan ang susunod na kabanata. Habang sumisikat si Diwata at umaapaw ang suporta ng publiko, nagdesisyon siyang magbukas ng bagong sangay sa Quezon City. Ang grand opening ay naging simbolo ng katuparan ng kanyang pangarap, palawakin ang negosyo at abutin ang mas maraming tao. Sa araw na iyon, ramdam ang saya at pag-asa. Nagtipon-tipon ang mga kaibigan, pamilya at tagahanga upang saksihan ang panibagong yugto ng kanyang kwento. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, may mga taong lumapit kay Diwata na nagpakilalang tutulong daw sa kanya. May nag-alok ng investment proposals, franchise ideas, brand collaborations at management services. Bilang isang taong hindi sanay sa malaking kontrata at legal na dokumento, nagtiwala si Diwata. Sa likod ng mga ngiti at palakpakan, unti-unting lumitaw ang mga hamon, hindi lang sa pagpapakbo ng negosyo, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa ilang live videos at panayam, kitang-kita ang emosyon ni Diwata. May lungkot, may galit, may panghihinayang. Hindi raw pera ang pinakamasakit, kundi ang tiwala, ang taong galing sa hirap. Kapag niloko, mas doble ang sakit. Bukod sa umano'y panloloko, nakaranas din si Diwata ng ma-issue sa pwesto at operasyon, mga reklamo at kontrobersya online at mga taong nagpapanggap o gumagamit ng kanyang pangalan.
Ang kasikatan na minsang naging biyaya, naging daan din para siya'y mapahamak. Ayon sa ilang ulat at panayam, may mga pagkakataong siya ay nakaranas ng hindi patas na hatian, maling pamahala ng pera at mga pangakong hindi natupad. May mga taong kumita gamit ang kanyang pangalan, pero siya ang naiwan sa alanganin. Sa unang bahagi ng 2024, nagpost si Diwata ng isang emosyonal na video na nagpapakita ng pagkabigo ng sangay at isang malaking utang na 350,000 pesos. Inamin niya ang kanyang mga pagkukulang at ang hirap na dinaranas bilang negosyante. Hindi niya itinago ang kanyang luha at pag-aalala. Dito nakita ng publiko ang kanyang pagiging totoo at tapang na harapin ang katotohanan. Nakita ng publiko ang ibang bahagi niya, mahina, talunan, at tapat tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan. Sa kabila ng tagumpay noon, ngayon ay kitang-kita ang kanyang pagkalugmok at pagdududa sa sarili. Marami ang naantig sa kanyang kwento, ngunit hindi rin nawala ang mga mapanuring mata ng lipunan. Lumaki ang haka-haka. Ito ba ay maling pamamahala, maling timing, o bunga ng kanyang mga legal na problema? Maraming opinyon ang lumutang sa social media at balita, at bawat isa ay may sariling interpretasyon sa nangyari. Ang mga usap-usapan ay lalong nagdagdag sa bigat na dinadala ni Diwata, na ngayon ay kailangang harapin hindi lang ang kanyang personal na kabiguan, kundi pati na rin ang paghusga ng publiko. Ang pagbagsak ay higit pa sa pagkawala ng negosyo. Ito ay isang personal na pighati na ipinakita sa lahat. Ang dating puno ng buhay na lugar ay naging tahimik at malungkot, at ang bawat sulok ng restaurant ay tila sumasalamin sa kanyang nararamdaman, pagod, panghihinayang, at kawalan ng pag-asa. Ang paglalakbay ni Diwata ngayon ay sumasalamin sa malupit na katotohanan sa likod ng viral na tagumpay. Hindi lahat ng kwento ng tagumpay ay nagtatapos sa saya. Minsan, may mga aral na kailangang pagdaanan at may mga sugat na kailangang paghilumin. Ang halaga ng ambisyon ay hindi kailanman naging mas malinaw. Sa kabila ng lahat, nananatili si Diwata, pagod ngunit matatag, sugatan ngunit may pag-asa pa ring bumangon. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na lakas ay nasusukat hindi sa dami ng tagumpay, kundi sa kakayahang harapin at lampasan ang pinakamabibigat na pagsubok. Pebrero 28, 2025. Sa gitna ng matinding batikos, humarap si Diwata sa publiko upang humingi ng paumanhin. Suot niya noon ang isang indigenous costume sa Panagbenga Festival sa Baguio, ngunit hindi nagustuhan ng marami ang kanyang kilos na itinuturing na hindi angkop at nakasakit sa mga katutubo ng Cordillera. Naglabas ng pahayag ang National Commission on Indigenous Peoples, maring kinondena ang cultural appropriation at hinikayat ang publiko na igalang ang kultura at karapatan ng mga katutubo. Habang ang ilan ay naawa at naniwala sa kanyang sinseridad, marami pa rin ang nagduda at nagalit, lalo na't sumiklab ang diskusyon tungkol sa respeto at pagkilala sa kultura ng iba. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pagsubok kay Diwata. Pebrero 2026, muling naaresto si Diwata dahil sa non-compliance ng kanyang Diwata Paris Eatery, isang dagok na muling nagpainit sa publiko. Makalipas ang 24 oras, nakalaya siya matapos magpiyansa ng 60,000 pesos, isang mabilis ngunit makulay na kabanata ng kanyang buhay na muling pinag-usapan ng buong bayan. Sa bawat pagsubok, lalong naging makulay at kapanapanabik ang kwento ni Diwata, isang salamin ng pag-asa, pagkakamali, at muling pagbangon sa mata ng sambayanan. Noong Mayo 2024, isang makasaysayang tagumpay ang naabot ni Diwata. Ginawaran siya bilang Most Sensational Media Personality of the Year sa Gawad Dangal Filipino Awards 2024 at Social Media Influencer of the Year sa Asia's Golden Icon Awards. Patunay ito ng kanyang malawak na impluensya at patuloy na pag-angat sa mundo ng social media at showbiz. Pero hindi doon natapos ang kwento. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin si Diwata sa pagtitinda, patuloy sa pagbangon. Ang mga parangal na ito ay nagbigay inspirasyon kay Diwata na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Sa bawat mangkok ng pares na kanyang inihahain, dala niya ang aral ng karanasan. Hindi lahat ng lumalapit ay may mabuting intensyon. Hindi lahat ng ngiti ay totoo. Malakas pa rin ang kanyang presensya sa social media na ngayon ay minarkahan ng katapatan tungkol sa kanyang mga pinagdadaanan at katatagan. Nananatili ang kaso ng estafa, hindi tiyak ang resulta nito at nakasabit ang kanyang kinabukasan.
Ngunit ang taong may determinasyon, hindi basta-basta natitinag. Ang kwento ni Diwata ay hindi lang kwento ng isang Paris vendor. Ito ay kwento ng tagumpay, panlilinlang at muling pagtayo. Sa mundo kung saan mabilis ang kasikatan, mas mabilis ang pagsasamantala. Pero sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang nanloko, kundi ang taong patuloy na lumalaban. Sa bawat tagumpay, may kasamang pagsubok. Ang tanong, handa ka ba kapag dumating ang panloloko? Sa ngayon, nananatili siyang simbolo ng pangako at panganib ng viral stardom. Pinapanood pa rin ng mundo, naghihintay ng susunod na kabanata.